I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious, your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder, always forgetting, needing reminders. But I'll always be there when you need me. Cause I know that two things can't be true. Cause I get so confident. What is up mga kabayan? Today is Wednesday, off ni Bianca mamaya. So wala siyang pasok pang gabi and kaka-out ko lang sa trabaho. Kita nyo naman. And naka-receive tayo ng yung matagal na nating inaantay na dapat November pa dumating. So ano to? Tawag dito? Cashback? Ay hindi. Yung basta dineposit namin kagaya nung sa Kifab. Refund. Oo, move out refund namin. So nakuha na namin galing dun sa dati naming kondo ngayon lang. Kaya magbo-buffet kami. And yung buffet dito, ito ilinawin ko lang. Hindi naman siya yung kagaya sa Mississauga na, sa Mississauga tuloy, sa Ontario. Hindi lang sa Mississauga na yung sobrang mahal. Dito mahal na yung 25, 26 ano. 25 plus tax yata. So malalaman natin. Tara, si Bianca nakakain na. Naisip ko, i-start ko na tong vlog na to ngayon. Idudugtong ko na lang para kahit pa paano updated pa rin kayo sa weekdays ganap namin. So ano to, Maple Leaf Queen's Buffet. And update nga pala kahapon na kapag pa-check up na ako sa mata ko. So, ay wait lang lab ko, kunin ko pamatak ko. Yun, may pamatak ako every hour. Kasi ang aking sakit ay, sabi nung optometrist, ay uveitis. UVEITIS. Basta, something about inflammation, ganun. So, ayun, meron akong drops na every hour pinapatak. Tapos meron din akong steroids na naman. Pero for referral na tayo sa ophthalmologist. Tapos parang dun yata i-figure out kung ano ba talaga nangyayari ganyan sa mata ko ba at laging namumula. Medyo okay naman siya pero photosensitive siya ngayon dahil nasa gamot. So let's go. Yan ang daldal ko na. Daming tao. Oo nga. Ano to? Ganito yung mga usong buffet dito sa Moncton. And ito yung gamot ko. Pink yung takip. Every hour yan pinapatak. First time ko magbo-buffet ngayon dito sa Moncton. So, kakain muna kami. So, ayan. Kukuha na kami ng food. Kuha tayong plate. Tignan natin ano mga meron. Ang mga dessert na pala to. Ayan. Kuha tayo ng tempura. Dito home. Tapos kuha tayo ng fried wonton. Ayan si Bianca baked seafood. Hanapin natin yung fried chicken. Ayan may mga sushi. Tapos may steak din. Ayun may steak na. So, ayan, muna tayo sa Bianca. Nakakain na siya dito nung company event nila, no? Isa dati niyang company. So, kain muna tayo. So, round 2. Daming wings. Pagtas nito, lilipad na ako. Si Bianca, ayan. May, siya, cheesy na mushroom. And, belated month sa rin namin na date. Kasi kahapon, mga pagod. Tsaka nag-away. Away pa nga ni. Ano masasabi mo sa maple? Masarap. Sakto lang siya. Mas malaki pa rin yung Oo, mas malaki pa rin yung mandarin. Pero ganito lang yung mga buffet dito, no? A few moments later. So, nakadalawang plato lang ako si Bianca din. Ewan niya. Di ko alam kung kakain pa siya. Pero kasi, parang OMAD kami, no? Technically, 1 meal a day kami. Kaya ang bilis namin mabusog. Pero ako feeling ko nasulit ko naman siya. Nakadami akong wings. Pang 20 ako yun. Buha tayo ng steak. Ayan. Tapos dito, may mga sushi kinemerlo din. Yan, isa na lang kumakain. Titingin ako sa dessert. Ayan, ayun ang steak. So, update mga kabayan.
Dito kami sa Champlain. And, ayan, nag-Starbucks siya. Malakas ang loob niya kasi wala siya pasok bukas nga ni. So, hindi na ako bumili ng kape ko kasi baka hindi ako makatulog at maaga pa tayo bukas. And, ewan ko anong gagawin namin dito pero mag-ikot-ikot lang kami. And yung buffet kanina, yun nga, sakto lang. Pero parang $30 siya sa weekday, no? Okay na. Kung gutom na gutom ka siguro, carry. Tsaka may mga makakain naman ako. Ay, ang ganda ng dress, oh. So, punta muna tayong Bath and Body. And, i-update ko na lang kayo pag naisipan ko mag-update. Today is Friday and off na naman niya. Sarap. And gumawa si Bianca ng siomai lasagna niya. Tamad eh. Hindi tinipid pero tinamad. Tapos ito yung akin. Pakita mo sa kanila siomai lasagna mo. May nangyara kami dito kumanakin namin. Okay na yun. Hiwain mo. Good morning and what is up mga kabayan? And today, ayun nga Friday. And work from home tayo. And ayun si Bianca. So, di ko alam anong ganap namin kasi matutulog pa siya. And ako mag-work pa. Maaga pa, nasa 8 a.m. pa lang. Nisipan ko lang mag-vlog. And hindi nga ako nakapag-vlog ng mga nakaraan. Kasi sobrang busy ko. May tinry akong i-vlog nung nakaraan. Kaso, hindi na. Saka ko na lang siya i-upload. Kapag kompleto na. Hindi pa kasi kompleto. So, ayun. Kakain muna kami. Tapos, i-update ko kayo later. Pero sa ngayon, papakita ko sa inyo yung siomai lasagna niya. Ayan. Ang kanyang siomai lasagna. Saan mo nalaman yan? TikTok, syempre. TikTok na bullshit eh. May layers yun eh. Ayun o. Pero, So, ayun mga kabayan. Magbebenta tayo nito. May isa pang bag. Ay, may isa pang plastic dun. Pero hindi pa puno. Pero, lalabas na rin natin. So, ayun mga kabayan. Gising na si Bianca. And, papunta na tayo sa recycling center. Para maibenta na natin yung mga tag dito. Yung mga bote na yan. And 5 PM kasi yung sarado. Halos kakatapos lang din ng work ko. So, ayun. Let's go to the recycling center. Yan mga be, nandito na tayo. Tadaan. Kunin na muna natin ito. So, ayun mga kabayan, naka 31.50 tayo. O diba, ganun-ganun lang. Sa mga bote-bote. Update mga kabayan, nandito tayo sa Costco. And grabe, ang mahal ng gas. Magkano lab? 159 yata daw sa labas. Dito 152. Mahal pa din pero mas mura kaysa sa labas. Ayan. Grabe. So, ito ang gas namin. Umabot ng 58.21. Okay na din. Maliit lang din naman kasi yung tangke ni Aster. Babe. Di ba, babe? So, since Friday ngayon and off namin, off ni Bianca hanggang, kailan nga off mo lab? Monday? Hanggang Sunday. Tapos Monday na ng gabi uli yung pasok niya. Magninilayas muna kami kasi sa mga susunod. Wala na naman kami may vlog kasi magbabaloran tsaka matutulog at tsaka magmo-movie lang kami sa bahay. So, ayan. And kaka-snowstorm lang dito. Nakaraan mababa na yun eh, no? Nag-init na. Pero tumaas na naman kasi nag-snowstorm kahapon. So, ayan. Update ko kayo kung saan kami mapapadpad. So, update mga kabayan. Dito na tayo sa Champlain dahil gusto ko mag-Starbucks. Dahil, what day is today? Friday. Ayan. Meron ng globo dito. Oh. Diyan ako nabili ng murang shoes sa Dixie noon eh. No, love? So, ayan mga kabayan. Bumili muna kami ng potato wedges. Kasi matagal dun sa Starbucks. Matagal mag-serve. So, babalik na kami dun. Tara! So, ayan. May nakita ako dito sa labas. Niyaya ko na pumasok sa mall kasi naawa ako. Tapos pinakain ko na din. Binilan ko ng Starbucks. Kaso namili pa siya. Dapat tubig lang yung ibibigay ko sa kanya. Kasi gusto niya daw ng matcha latte.
Matcha late. So, dito kami sa Walmart mga kabayan. At bibili tayo ng... titignan niya kung makaabot siya sa samosa niya. Ayun na si samosa girly. Isang taon, OA ka naman. Nakalabas na yung mga pang patio. Pang spring. Yun na, may samosa kaso hindi daw yan yun. Ano yan? Samosa yan, oh. So, unfortunately, beef yun. And hindi yun yung hinahanap. Tsaka binibili ni Bianca. Ang binibili niya daw yung may chutney. Eh no, sushi nila. Sushi! Tingnan niyo mga kabayan, oh. $2 lang, mga pang-bake. And syempre, kumuha tayo ng measuring cup at saka itong bowl. Bowl? Bowl ba to? Inidoro yarn. So, titignan ko kung ano pa kailangan ko dito. At nai-stress na siya. Nai-stress na siya. So, ayun mga kabayan, tapos kami sa Walmart and hindi bumili si kabayan ng samosa. And tumaya kami sa Lotto. Ayan. Saka na namin, next week na namin i-claim. So, first time namin na, first time ba? Hindi, di ba? Lagi kami sa app, pero first time namin tumaya ng the number sa physical. Tapos sabi nga namin ni Bianca, alagaan namin yung number. $5. Pero hindi, pag naisipan lang siguro. Kasi hindi naman kami yung kagaya. Yung lola ko, yun mataya, yun talaga sa Lotto. Araw-araw. Pweteng nilalaro mo eh. Anong waiting? Hindi ko nga alam yun eh. Ang alam ko lang yung ending. Oo. Hindi pa rin yung lola ko. Araw-araw yun sa bayan, tapos tumataya sa Lotto yun. Tapos iba pa yung wedding. Si nanay. So, ayun. I-update ko na lang kayo kung saan man kami mapadpad. And dala-dala ko to. Yung mga be, sobrang lamig. And tignan nyo, kaka-carwash lang yan na nakaraan. Hindi ako nakapag-update. Pero pakadumi na naman. A few moments later. Update mga kabayan. Dumaan kami ng Lola. Ayan. So, dumaan kami ng Lola Supermarket. And may na-meet tayong bagong friends. Si IJ at saka si Francis. And thank you sa short, small talk natin. Kahit medyo napahaba na at mukhang napatagal pa sila sa amin. Pero ayun, nakakatuwa lang kasi at least may bago kaming kakalala dito sa Moncton, ganyan. Nanonood daw sila tsaka nag-aabang daw talaga. And ayun, nakakatuwa sila kausap kasi binigyan nila kami ng words of encouragement. And matagal na daw sila nanonood sa amin. Nung tipong, nung bago pa lang kami dito tas wala kaming work, talagang naghahanap daw sila para sa amin. Super nakaka-touch. So ayun, ngayon, hindi pala. Thank you sa inyo, IJ and Francis. Thank you. And hindi ko pa alam kung pwedeng ilagay yung picture na papaalam muna ako. Pero kung pwede, ilalagay ko dito. Kung hindi ko ilalagay. Papaalam muna tayo. So, ayun. Ngayon, magpapagupit na muna si Kawayan. Tatry niya. Kasi, sobrang haba ng buhok niya. At nanawa na ako kakasabi na ang haba ng buhok niya. So, para lang din masulit yung labas namin. Titignan namin kung makakapagpagupit siya today. And ito ang weather ngayon. So, ayun mga kabayan, i-update ko na lang kayo pag ando na kami. Update. Ito na tayo sa House of Fade. At magpapa-burst fade. Charing. Check natin. Kasi alam namin may mga kabayan na nagpapagupit dito. Yan, dito na kami. And may mga Pinoy sila na barber doon, no? Yan, meron. So, ayun. By appointment daw pala dito. And, ayan, House of Fade. Malapit lang yan dito sa... Hindi pala malapit. Basta dito yan sa Moncton. Lahat naman malapit dito eh. So, nagpa-appointment na lang si B. And bukas na yung 30 AM ang kanyang appointment. So, uuwi na muna tayo. Let's go home. A few moments later. So, ayun mga kabayan, dito na kami sa bahay and it's already 8:42 PM. And, ayun, samahan nyo muna ako habang nagpapatuyo tayo ng basang-basa akong buhok. And dito na ako nag-vlog kasi si Bianca ay nagva-Valorant. So, for sure, maingay doon. And baka may marinig naman kayo na mura. Which is normal lang naman, lalo na sa nag-online game. Ikaw ba naman, pag nabaril ka, syempre papamura ka din, diba? So, doon na muna siya. And dito muna ako, chichikahin ko kayo. So, hindi ko alam. It's been a while since yung huli kong upload. And bakit nga ba?
Siguro I felt overstimulated. I felt easily overstimulated sa maliliit na bagay. And I felt the need to slow down and pause. Kahit, ayun nga, nagtatry pa rin naman ako mag-video, ganyan. Pero, this past week, talagang less yung pag-IG story ko, ganyan. Which is very unusual for an Angel Aquino. Kasi nga sabi ng best friend ko, si Paula, kung gusto niyo malaman kung nasan ako before yun na, tignan niyo sa IG story ko. As in, ganun ako ka-updated sa social media ko. Pero ayun, this past few week, wala akong kinakausap, si Bianca lang. And yung family ko. And hindi ako nagsa-story, ganyan. Though nakikichika-chika ako sa TikTok, sa Facebook, ganyan. Nagsascroll pa rin naman ako. It's just that wala akong energy mag-post, wala akong energy kumausap. Yung mga friends namin sa Ontario, ngayon ko lang sila na catch up, as in today, na nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumawag kasi nga feeling ko medyo nag-loosen up naman na yun, na-feel ko. And I feel like it's normal, lalo na dito sa Canada. Kasi medyo overwhelming talaga, ganyan. Busy din sa work. So, ayun. And nakita ko nga pala, nung nagsascroll ako sa TikTok, may chika ko lang sa inyo. Yun yung topic. Wow, topic. Hindi naman to podcast. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na may mga nakikita ko na karamihan. Di ko alam kung anong meron sa feed ko sa TikTok. Pero karamihan is umuwi ng Pinas. So like mga nandito sa Canada. Tapos nagde-decide silang umuwi na lang ng Pinas. And nagbabasa rin ako ng comment. Kasi as a number one chismosa nga. So nagbabasa ako ng comment. And I feel like wala lang, parang nasad lang ako dun sa ibang comments kasi minsan yung mga kapwa Pinoy, sila pa yung nagko-comment, kaya ka umuwi kasi hindi kasi na PR, ganyan. Basta, daming negativity sa social media, kaya feeling ko talagang ang ginawa ko, parang nagsasearch ako ng funny TikTok, ganyan. Pero, syempre, ang FYP, yung algorithm ng TikTok ko, hindi ko naman makokontrol. So, minsan dumadaan pa rin. And yun nga, yun yung napansin ko na ang daming lumalabas sa feed ko about sa mga kabayan natin na siguro nag-start dito as work permit holder, nag-start dito as international student, and they chose to just go home and go back to the Philippines. And, ayun, parang hindi naman ako pero yun nga, nasad talaga ako sa mga comment. Kasi, feeling ko, it's something na parang hayaan na lang natin, ganyan. Hindi naman ako nandito para mag-lecture, hindi talaga. Pero parang it's their own decision. Parang para sa akin, if it's something that gives them peace of mind, parang why don't we just let them? Hindi ito yung let them theory kasi hindi ko pa nababasa yun at hindi ako magbabasa. Wala ako sa mood magbasa ngayon. Pero kumbaga let them in a way na yun yung ikakatahimik ng utak nila. And iba-iba naman tayo ng situation, iba-iba tayo ng cases. Like kami, siguro ang masasabi ko ngayon, ang pinaka-peace of mind namin is kahit anong mangyari, ginawa namin yung best namin and in-exhaust namin lahat ng avenues para mailaban yung status namin dito. Although, yun nga, sa mga bago pa lang sa channel namin, meron pa kaming 2 years sa work permit namin. Naka 1 year na kami nung Feb. And, ayun, kakakaroon lang namin ng work. So, nandun pa rin kami sa pagfo-focus na igihin yung mga work namin. And, ayun, kumbaga para sa amin, kagaya nito, para sa amin ni Bianca, ang peace of mind namin is ilaban namin hanggang dulo. And I feel like it's something that I can be proud of. And hindi ko sinasabi na hindi nakaka-proud yung mga umuuwi. Kasi I'm very proud of them din. Actually, sa utak ko lang yun na parang pag dumadaan sa feed ko na, nakaka-proud kasi they had that kind of courage na piliin kung ano yung peace of mind nila. And kanya-kanya naman tayo ng peace of mind, mga be. So, yun nga yung sinasabi ko, kami ang peace of mind namin is, sige, magstay, lumaban, exhaust yung avenues. Sila ang peace of mind nila is wala na dito sa Canada. And hindi natin mapipigilan yun. Hindi natin control kung saan sila mapapanatag, mapapayapa. And maybe they felt like Canada is too much na. So, they just decided to go home. Hindi natin alam. Iba-iba tayo ng reason kung bakit umuwi na lang. And hindi siya always na, hindi kasi na PR, ganyan. So, wala lang. Yun lang yung nasad lang talaga ako sa mga comments. And sometimes it costs nothing to be kind. It costs nothing to be kind to other people. Parang kung wala tayong magandang sasabihin, parang mas okay na hayaan na lang natin. Nakita natin umuwi, okay, scroll, ganun. Pero yun nga, ako personally,
naisip ko lang parang nakaka-proud sila kasi meron silang courage na mag-start over sa Canada. And now, they feel like wala na dito yung peace of mind nila. Kasi yun yung common na nakikita ko na wala lang, parang personal decision nila na umuwi. Nakaka-proud kasi they had that decision. Pero ayun, daldal aside, yun lang siguro kung nandito kayo sa Canada and iniisip nyo kung ano ba yung best decision, I would say go kung saan yung mapapanatag yung isip nyo. Do not decide, I mean sobrang cliche pero uulitin ko lang na do not decide when you're on the height of your emotions. Do not decide kapag nauuwi ka na lang kapag nako-homesick ka. Do not decide na yung sobrang lungkot mo, ganyan. Siguro, if it's a recurring feeling na feeling mo hindi na siya nahi-heal dito sa Canada, then I would say go kung saan may peace of mind ka kasi very important talaga ang mental health ng bawat isa sa atin. Though ako, hindi ko naman i-deny na medyo nasisiraan na rin ako ng ulo dito. Pero, ayun nga, ako kasi parang, yun talaga sabi ko kay Bianca, na tignan natin kung ano yung options natin dito. Ilaban natin. Kung hanggang saan natin kaya ilaban. Check natin kung ano yung magiging options natin dito. Then, kung sobrang exhausting na, di saka tayo mag-decide, saka natin i-assess yung situation. Pero as of now, yun nga, nandun pa kami sa part na, yun nga, nagka-work kami. So, parang unti-unti, yun pa lang yung process na, kumbaga, ina-absorb naming dalawa. So, ayun. Naisipan ko lang kayong chikahin kasi nga, tinignan ko kailan yung huling upload ko. Medyo matagal-tagal na nga rin. So, yun lang naman yung reason kung bakit hindi kami nakakapag-upload. Kasi, technically, ako lang din naman talaga yung nag-video. Kasi nga si Bianca, hindi niya naman forte. And, hindi siya ma-camera, ganyan. Ako talaga yung nag-edit, nagpo-post, ganyan. So, parang lately, I felt like the world has been too much on me. Tama ba? Tama ba yung grammar? Basta, too much. So, ayun, nag-decide ako na mag-pause muna, slow down, hinga-hinga muna. Tapos sabi ko, pag ready na ako, kagaya nito, nung umaga, sabi ko, ready na ako. Okay, mag-vlog na tayo ulit. Let's go. Parang kaya ko na siyang kaya kong tumapos ng isang vlog today. So, ayun, nag-update lang ako sa inyo today. And sa mga nag-check, and alam ko yung iba, yun nga, sabi nila Francis kanina, araw-araw sila nag-check sa YouTube namin. Sobra namin na-appreciate kayo. And sorry kung hindi kami nakakapag-update. Kasi kahit sa Facebook, di ako nakakapag-post. And even sa community sa YouTube, hindi rin ako nakapag-update. So, ayun, tinatry ko lang din i-check kung ano yung mga pwede namin i-share sa inyo. And di ko alam, feeling ko naman enough na tong vlog na to. So, dito ko na siya i-end. Isasama ko pa rin kayo sa mga weekend ganap natin kasi off ni Bianca ng weekend. Ang pasok niya is Monday na ng gabi ulit. So, masasama ko kayo kung ano yung ganap namin over the weekend. But for now, eto na muna. So, ito na muna yung update namin. And thank you dun sa mga nag-check kung okay pa ba kami. And yes, we're perfectly fine. I just needed to slow down. I just needed to pause for a while. I just needed to breathe. Which is feeling ko necessary naman sa mga tao. So, ayun mga be. Thank you so much for watching. And sana kahit pa paano nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And i-update ko na lang kayo. Siguro mga random updates na lang. Kasi ang hirap din talaga mag-vlog lalo na kapag weekdays. So, ayun. Thank you so much for watching mga kabayan. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow us on TikTok, Adventures in Canada din. And thank you so much for watching mga kabayan. And see you on the next one.